Santo. Amen. Dakilang Diyos na mapagpatawad, Diyos na mahabagin, Diyos na punong-puno ng pag-ibig. Sa gabing ito, minsan pa, kami po, O Diyos, ay iyong tunghayan sa dakong aming kinatatayuan. Na sa lugar na ito, ay minsan pang ikaw ay mangusap. At patuloy niyo po, O Diyos, na ipadama ang walang hanggan na iyong pagmamahal. Yahweh, patuloy mo po, O Diyos, na samahan ang iyong banal na gawain sa gabing ito, mula sa simula hanggang sa ito'y matapos. At hinihiling ko rin po, Panginoon, minsan pa ang iyong mga salita na ating pong iyahati. Ito po, O Diyos, ay samahan ng tanda, himala at kababalaghan, upang anuman ang kanila pong mga hihilingin sa inyo sa gabing ito'y mangyaring matupad ito ayon sa kanilang pananampalataya. At Yahweh, dalangin ko na mga mensahe na iyo pong ihahatid sa pamamagitan ng iyong abang lingkod ay patuloy ito, O Diyos, na magrima sa kanilang mga puso. Patuloy itong dumaloy hanggang sa kanilang mga espiritu, hanggang sa kanilang mga kaluluwa. At ayahan niyo po na gamitin niyo pong alulod ng iyong mga salita, ang bibig ng iyong alipin. Inaamin ko po, O Diyos, wala akong kakayanan, wala akong kaalaman, ngunit ikaw ang Diyos na punong-puno ng lakas, karunungan at kapangyarihan. Yahweh, hayaan niyo pong maganap ang iyong kalooban sa gabing ito. At Ama, wala po kaming maibabalik sa iyo, kundi ang taos-puso naming pagpupuri, pagpaparangal at pagpapasalamat ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, purihin ang Panginoon. Mga kapatid, ating pong tunghayan ang ating pong mga banal na kasulatan at ito po'y hahanguin po natin in Matthew chapter 3 verses 1 up to following verses. Matthew chapter 3 verse 1 up to verse 12. At ganito po ang nasasaad sa ating pong banal na kasulatan. Nang panahong iyon, si Juan Bautista ay dumating sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Sinabi niya, pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Si Juan ang tinutukoy ni Propeta Isaías nang sabihin nito. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pamigkis. Ang kanya na mga pagkaib, balang at pulot-pukyutan. At pumunta sa kanya ang mga taga-Jerusalem, taga-Judea, at mga naninirahan sa magkabilang panig ng Jordan. At ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y binautismuhan ni Juan sa Hilo Jordan. Ngunit nang makita niyang marami sa mga Parisiyo at mga Sadusiyo ang lumapit upang pabautismo, sinabi niya sa kanila, kayong lahi ng mga ulupong, sino ang magbabala sa inyo upang tumakas sa parusang darating? Ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi at huwag ninyong ipangahas na kayo'y anak ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ay makalilikha ng mga tunay na anak ni Abraham mula sa mga batong ito. Ngayon pa'y nakaamba na ang palakol sa ugat ng punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi mabuti ang bunga ay puputulin at ihahagis sa apoy. Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng pagsisisi ninyo't pagtalikod sa inyong mga kasalanan
Ngunit ang dumarating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya ay makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat kahit tagadala ng kanyang panyapak. Hawak niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayamin. Titipunin niya sa kamalig ang trigo, ngunit ang ipa'y susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. My dear brothers and sisters in Christ, ito po ang mabuting balita para sa ating kaligtasan. Pinupuro ka namin, Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. Sige po, habang ibinababa po natin yung ating mga Bible, habang ibinababa po natin, ating palakpakan naman ang ating Yahweh El Shaddai. Yung pinakamainam na papuri, at siyempre may kasamang sigaw ng Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! So, pwede na po tayong magsiupo sa presensya ng ating Panginoon. At siyempre, una sa lahat, maraming salamat po sa presensya ng ating po mga magigiting na mga lingkod. Una sa ating po preacher, no? At siyempre sa ating po mga council, sa mga core group, sa mga choir, sa ating lahat na narito po ngayon. At ganoon din po, no, sa mga kapatid ko po na nandyan, na nanonood sa himpilang pinagpala talaga ni Yahweh Shaddai, ay abutin din kayo ng biyaya ng Diyos. Amen! Amen? Amen. Glory to God. At sa oras po na ito, mga kapatid, ating pong pagnilayan ang mensahe ng ating Panginoon. At ang ating pong ibabahagi po sa inyo sa gabing ito ay pinamaganda po natin the message of John the Baptist. No? Yung mensahe, no, na ni sino John po? the Baptist. John the Baptist. No? Alam naman natin, pag sinabing John the Baptist, alam na natin kung ano yung kanyang calling. No? Hindi ibig sabihin na John the Baptist, yung kanyang apelyido, Baptist. No? Kundi, siya ay tinawag na John the Baptist sapagkat siya ay nakilala bilang taga-bautismo, no, nung kapanahunan po niya. At si John the Baptist ay pinsang buo mismo ni Jesus Christ. So mga kapatid, no, balikan po natin ang Old Testament. Ang Old Testament, mga kapatid ko, ay mula sa aklat ni Propeta Malakay ay 400 years po na naging tahimik ang Diyos. Ibig ko po sabihin, ang Diyos wala nang sumunod kay Malakay sa Old Testament. Kumbaga naging silent, walang nagpipreach, walang propeta, walang nangangaral. As in talagang naging silent ang Diyos. Hanggang sa dumating ang New Testament at ang pinakauna at pinakahuling propeta. Hello. Kung sa Old Testament ang pinakahuling propeta ay si Prophet Malakay, sa New Testament si John the Baptist lumitaw. At ito pa mga kapatid ko, nangangaral ng patungkol po sa ano ba yung kanyang mensahe? Ano yung kanyang pinakasentro ng kanyang mensahe, mga kapatid ko? Tungkol sa pagbibinyag? Ano ba? Pagsisisi. Amen? Pagsisisi at pagbibinyag ang kanya pong mensahe, mga kapatid ko. So, pero ninyo yung agwat, no? Mula doon sa kay Malakay sa Old Testament hanggang dumating si John the Baptist ay 400 po na taon na nanahimik ang Diyos. Wala siyang kinausap, walang nangaral, walang nagpahayag patungkol po sa Diyos.
So, ganun po, kahirap, no? Mahirap yung walang Diyos sa buhay ng tao. Amen. Amen. Mahirap yung isang araw nga lang po, yung isang linggo, isang buwan nga lang na ikaw ay hindi kausapin, hindi kataguin ng Diyos. Napakahirap na. Naniniwala po ba kayo na araw-araw kinakatagpo tayo ng Diyos? Amen. Di ba? Nararanasan natin. Hindi man natin ito nakikita literally, pero naniniwala tayo by faith na nandyan lagi ang Diyos. Amen. Dahil kung wala ang Diyos sa buhay natin, maaari ang buhay natin madilim, nagdidilim, at magulong, walang direksyon, walang magandang patutunguhan. So dito Amen. po mga kapatid ko, una na mensahe na inihatid ni John the Baptist is the message about, yung tinatawag na the message was a call of repentance. Ano yung sabi niya sa verse 2? Pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit na maghari ang Diyos. So ano ibig sabihin ni John the Baptist, mga kapatid ko? Nung siya po ay nangangaral, mga kapatid ko, ay siya po'y nasa ilang na lugar. Wilderness. Sino rito nakarating na sa wilderness? No? Sa ilang. Ano makikita natin doon sa ilang, Sister Mary? Kakuharian. Maraming tubig, punong-puno ng kagubatan. Ilang Hello? Tama? Mukhang nakumpistata kayo. Ilang. Ibig sabihin, pag sinabing ilang, wala kang makikita doon kundi tubig? Desert. Yan. Okay, para mas malinaw, pag sinabing ilang, walang puno doon, walang tubig, no? Puro buhangin ang makikita lang po natin doon. At ang makikita pa natin doon yung mga makamandag na ahas. So, dito natin makikita yung buhay ni John the Baptist. Bakit po siya nangaral doon po sa disyerto, mga kapatid ko? Kapag sinabing desert, refers more to a lonely, uninhabited place than the Sunday desert. Spiritually speaking, mga kapatid ko, yung nation ng Israel o yung bansang Israel, mga kapatid ko, ay tinatawag din po na wilderness. Why? Because of their unbelief. Sila ay naging ilan na lugar, kaya sabi ko nga sa inyo, 400 years na ang Diyos, ang bayan niya hindi niya kinausap. Tigang, walang ulan, walang mensahe, walang propeta, walang isinugo ang Diyos. Bakit? Sapagkat ang bayan po niya ay lumayo sa Kanya. Sila po ay tumalikod kay Yahweh, no? Ang sabi pa nga niya dito, mga kapatid ko at mga magulang, pati yung mga saserdote, mga kapatid ko, sila po ay, o yung mga Parisiyo, yung mga Sadusiyo, mga kapatid ko, sila po ay hindi na po tumatalima sa Diyos. No? Ang sabi niya dito, mga kapatid ko, naging corrupt na rin po pati yung mga priest, yung mga saserdote ng panahon po nila. No? Nung panahon na yon ay wala nang ginawa, no? Kundi mga bagay na hindi akma sa kalooban ng Diyos. Tingnan niyo po ang sabi niya dito sa Luke chapter 3 verse 2, basahin po natin, mga kapatid ko. Ang sabi niya po rito sa Luke chapter 3 verse 2, sina Anas at Cephas naman ang mga pinakapunong saserdote noon. Nang panahong iyon, nasa ilang si Juan na anak ni Zacarias. Dumating sa kanya ang salita ng Diyos.
Okay? Tingnan niyo po ha, nung dumating ang salita ng Diyos kay Juan Bautista, siya po ay nangaral, siya nagsimulang mangaral. Ibig sabihin, hindi makakapangaral ang isang tao kung wala dumating na mensahe ang Diyos sa kanya. Amen? Amen. Maging kami mga preacher o mga pari na lang po, hindi sila makakatayo, hindi kami makakatayo kung sa sarili lamang po namin. Ano alam ko po sa Bible? Hindi naman lang po ako pinanganak na anak ng magaling sa Biblia. Hindi rin ako anak ng pastor o ng mga ngaral. No? Pero, pag dumating talaga ang mensahe ng Diyos, kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, kahit ano yung dati mo pang buhay, kahit ano pa yung mga pamumuhay natin noon, kapag palang niloob ng Diyos na ikaw ay kanyang pagpahayagan ng kanyang mga salita, like John the Baptist, mga kapatid ko, anong ginawa po ni Juan? Nangaral ng mensahe ng salita ng Diyos. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Sabi pa niya rito, sa aklat po ni Isaiah chapter 40, verse 3, kung ano po ba yung ibig sabihin po ng wilderness, mga kapatid ko, basahin po natin ang aklat ni Propeta Isaiah chapter 40, verse 3. Na sumisigaw, ipaghanda si Yahweh ng daan sa ilang, isang patag at matuwid na lansangan para sa Diyos. So, ibig sabihin, sa aklat pa lang ni Propeta Isaias, ipinahangaral na o ipinahayag na rin po yung pagdating ng forerunner o yung tagapanguna bago dumating ang Mesiyas. At yun ay sa katauhan po ni John the Baptist. Dahil ayon po sa kasaysayan, ayon po sa kasulatan, si Elias, si Propeta Elias, kung kayo pinagbabasa ng Bible, si Propeta Elias po, sinabi po niya sa kanya, bago darating ang Mesiyas, lilitaw si Propeta Elias. Okay? Yun ang kanilang paniniwala kung panahon yun. Dahil yun ay pangako nun, bago darating yung Savior, si Prophet Elias ay babalik. Bakit? Bakit babalik? Si Elias po, kung kilala po ninyo sa Propeta Elias, siya lang yung lingkod ng Diyos na nangaral na hindi nakaranas ng kamatayang pisikal. Si Propeta Elias po, siya po ay kinuha ng Diyos, inakyat ng Diyos sa langit, na hindi siya namamatay. Amen? Amen. Di po ba? Inakyat siya. Kaya nga si Propeta Eliseo na kanyang kanang kamay, sumakan niya yung anointing ni Propeta Elias sapagkat ang sabi ni Propeta Elias, pag nakita mo ang aking pag-alis, no? Kunin mo yung balabal ko. Kaya nung talagang binantayan, hindi nilubayan ni Eliseo si Propeta Elias na kanyang Panginoon. No? Nung panahon iyon, makapangyarihan si Elias. Pag sinabi ng Espiritu ni Yahweh, pupunta ng Damascus, nandun na siya. Pag sinabi ng Espiritu ni Yahweh na pupunta ng Syria, pupunta ng Gaza, nandun na siya. Hindi niya na kailangan ang kabayo. Hindi niya na kailangan ang anumang sasakyan para makarating. Dahil mismong dinadala siya ng Espiritu ni Yahweh. Amen. Amen po ba? Amen. Parang kayo, no? Nandun kayo sa trabaho niyo, biglang nandito na lang kayo. No? Hindi niyo alam kung paano kayo nakapunta dito. Sabi, kanina nagsabi ko, hindi ako pupunta dito. Bakit ako lang dito? Diba? Bakit na bakit ako? No? Dahil akong ginagawa, pero bakit andito ako? Kasi dinala ka ng Espiritu ni Yahweh. Amen. Amen! Glory to God.
Sa dito po, mga kapatid ko, isinasabi niya po dito, John was the merely God's voice for the important message that God was sending to His people. So yan, mga kapatid ko, ang papel ni John the Baptist po, ay, papel, ay, mahalaga, mga kapatid ko. Mahalaga sa ating kapanahunan ngayon. Dahil kung walang John the Baptist na nangaral patungkol po sa mensahe ng Diyos, panawagan ng Diyos na pagsisisi, maaaring hanggang ngayon, tayo po ay hindi pa rin tumatanggap sa Diyos at patuloy pa rin nasa kadiliman o lumalakad sa dilim. Yan. So dito po, mga kapatid ko, meron pong dalawang bahagi, no, ng salitang repentance. Sabi niya rito, mga kapatid ko, yung ano ibig sabihin ng repentance? Turning away from our sins. Turning away from our sins. Ano ibig sabihin ng turning away from our sins? Hindi lang po siya kung saan po, hindi lang po 45 degrees. Di ba sa sundalo dapat naka-45 ka, sabi nila. Pero sa pag-aaral namin kay Father, hindi lang pala 45 degrees. Ha? Ilan? Brother mo yung 180. 180? Ha? O 80? 180. 180? 80 degrees. 80 degrees. O 180 degrees. 180 degrees. Buong talagang as in nakatalikod tayo. Amen? As in nakatalikod po tayo. Ano ibig sabihin po? Alam natin, ang kasalanan ay nananalaytayan sa ating dugo. Dahil ang dugo natin ay dugong makasalanan, hindi dugong bughaw. Sino rito ang kanyang dugo'y royal blood? Magpa-check up na kayo, baka dugo ninyo royal blood. O dito naman yung iba. Baka naman ang dugo ninyo yung dugong aswang. Merienda lang. Ikaw ba aswang? Panta. So mga kapatid ko, tandaan natin, sa simula pa lang, ang tao ay isinilang ng makasalanan. Walang taong hindi nagkasala. Kung meron man, walang iba kundi si Kristo. Dahil si Kristo, siya ay lalang ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo. Amen. Amen. Amen? Kaya siya ay holy, no? Siya ay 100% man, 100% God. Never po siya nag-commit ng kasalanan. So, si John the Baptist, mga kapatid ko, ang ipinadala ng Diyos upang ihanda ang daraanan ng kanyang Panginoon. At bago dumating iyon, mga kapatid ko, sabi niya doon, nanawagan siya patungkol po sa pagsisisi sa ating mga pagkakasala. Kaya ba tayo dapat magsisi? Narinig natin mensahe ni Father. Hindi bukas, hindi susunod na panahon, kundi ngayon. No? Yung kapag narinig pala natin ang salita ng Diyos, at sabi niya, ngayon na ang pagsisisi sa ating mga pagkakasala. Bakit po? Kasi hindi na natin hawak ang buhay natin kahit pag tayo natutulog. Hindi na natin hawak, paglabas mo pa lang dyan, hindi na natin hawak ang buhay mo natin. Pero, naniniwala tayo na sa ating pagbabalik loob, pag-amin sa ating mga pagkakasala, ngayon din igagawa ng Diyos ang kanyang pagpapala. Amen? Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Glory to God. Glory to Christ Jesus. So dito po mga kapatid ko, sinasabi pa niya rito, how can we prepare the way of the Lord? Ano po yung una? Call to repentance. So, his message was a call of repentance. Pangalawa, his message was to prepare the way of the Lord. Ito po yung isa sa mensahe din po ni John the Baptist. Amen po ba? Sabi niya,
what was John's message? Prepare the way of the Lord. Ibig sabihin po dito, mga kapatid ko, bawat isa sa atin dapat laging handa. Amen? Amen. Dahil ang pagdating ng paghahari ng Diyos, mga kapatid ko, ay hindi natin ito namamalayan. Kaya, pag narinig natin ang mensahe ng Diyos, ihanda mo na. Ihanda mo na. Ano yung ihanda po natin, mga kapatid ko? Yung ating puso. Ihanda na natin yung ating buhay para sa buhay na darating. Kasi, ang buhay na iyan, mga kapatid ko, ay pinagkatiwala lamang ng Diyos sa atin. Pero marami kasi mga tao, marami mga OFW, dahil malakas pa siya, hindi ako magsisimba. Mag-aanap buhay ako hanggang sa ako'y yumaman. No? Ano pakialam ko niya sa simbahan na yan? Paulit-ulit lang naman ang pinangangaral nila. Pati yan si Father, paulit-ulit lang din. Pati si Brother, nakakainis ang mukha niyan. Bakit ko pakikinggan yan? No? Baka nung ihahanda ko, bakit? May bibigay ba nila yung pangangailangan ko? Pag ganun ang pananaw ng isang tao, ibig sabihin, hindi ka pa ready talaga. Amen. Pero ito yung mensahe ng Panginoon, pag narinig mo ang salita ng Diyos, prepare the way of the Lord. Amen. Glory to God. So, how can we prepare the way of the Lord and make straight path for Him? Sabi niya, we can prepare them by explaining their need for forgiveness. Halimbawa, ikaw, kinasihan ka ng Espiritu ng Diyos, katulad ni John the Baptist. Paano mo i-prepare yung daan ng Panginoon? Ang sabi niya rito ay yung ipaliwanag, to explain na kailangan nila ang pagpapatawad ng Diyos. Sapagkat kung walang forgiveness, mga kapatid ko, hindi kailanman handa ang tao sa paghahari ng Panginoon. Kapag sa puso natin di tayo marunong magpatawad o lumimot sa pagkakasala ng ating kapwa, ibig sabihin ko doon, mga kapatid ko, you are not ready. Hindi pa talaga nakaprepare ang buhay mo sa paghahari ng Diyos. At kailanman hindi naghahari ang Diyos sa puso ng tao hindi pa ready. Kasi pag hindi pa ready, baka lalo lang sumabog, mapasama ang buhay niya. Hindi po ba? Tingnan niyo po yung bunga ng mangga. Yung puno ng bunga ng mangga, pag pinitas mo, hindi pa talaga magulang, hindi pa hinog. Pag ginamit mo yun, maasim. Amen? Maasim. Ganun din po, marami mga Kristiyano, hindi pa ready ang kanyang buhay, pero gusto na. Kaya may nagsasabi, Lord, susunod pa ako sa inyo kahit saan. Di ba may mga ganong nagkukusa, sabi, gusto kong sumunod sa iyo, Lord, gusto kong maglingkod. Pero ano sabi ng banyo sa kanya, may lungga, asong gubat, may ugat ang ibon, ngunit ang anak ng tayo, wala man lang mapagpahingahan. Wala man lang matulugan. Ay, ibig sabihin, daranas talaga ng suffering. Pag ikaw ay willing na tanggapin ang paghahari ng Diyos, hindi ibig sabihin na puro blessing. Hindi puro ginhawa ang maranasan mo. Ang daming problema, ang daming temptation, ang daming pagsubok, ang daming paghihirap tayong pagdaraanan. Hello? Sino rito nakadaan na, dumaan na sa matitinding pagsubok dahil sa kanyang pag-aalay ng kanyang buhay sa Panginoon? Ako po, isa na rin po ako na nakaranas. Marami na rin po akong pinagdaan ng pagsubok sa paglilingkod ko pa lang. Na minsan naisip mo na lang, ayoko na Lord. Hindi mo na kaya. Pero, kapatid, pag umatras ka, lalo kang lalapain ng demonyo. Amen. Kaya, ang gawin mo na lang, nadapa, nanghina, nalamig, pero kailangan mong bumangon. Magpatuloy. Dahil ang pagbangon mo,
kasama mo ang Diyos. Amen. Amen! Hallelujah! Glory to God. Sabi pa niya rito, mga kapatid ko, demonstrating Christ's teachings by our conduct. Ano yung conduct? Yung ating pag-uugali? Ano pa? Yung ating mga character, yung ating pong mga pamumuhay. Ibig sabihin po, no, ang isang tao, para siya po ay ma-prepare niya ang daan ng Panginoon, to prepare the way of the Lord, ay kinakailangan din pala sikapin din natin na tayo'y patuloy na maging mabuti, maging mabait, maging masunurin, ano pa, maging mapagbigay, at laging nakangiti. Amen. Parang si Sister Marie, lagi nakangiti yan. Amen po ba? Kahit galit na yan, nakangiti pa rin. Ano ibig ko sabihin po, as a Christian, as a believers of Christ, sikapin pala natin ganun kasi sa pamamagitan pala ng ganung bagay, ang daan ng Panginoon na i-prepare mo sa puso ng tao. Amen? Paano mo sa pamamagitan mo, maakay mo siya sa gawain ng Diyos. Dahil sa pinapakita mong magandang pag-uugali, hindi yung tinatawag na, ay, magpakabay ka ako para maakay ko ito. Hindi. Kundi talaga yung totoo ka. Di ba? Mararamdaman naman ng tao yung kung totoo ka sa kanya o hindi. Amen? Amen. Sa pamamagitan noon, naakay mo sa gawain ng Diyos. At naakay mo, naihahanda mo na yung paghahari ng Diyos sa buhay niya. At tandaan natin, sabi ng Bible, isa man lang ang mapanumbaling mo sa Diyos, isang kaluluwa lang, ang pangalan mo ay magniningning na tala sa kalangitan magpakainawa. Amen? Amen. Yung isang kaluluwa lang na naakay mo sa Panginoon. Kaya sikapin natin na mag-akay, patuloy na mag-in-PG, Neighborhood Prayer Group. Ngayon, papabuhin na natin, Neighborhood Prayer Zoom. Dahil sa Zoom pa tayo nagkagawain. Amen? Pero ganun pa man, ang mahalaga, ang sentro doon ay ang mensahe, ang salita ng Diyos. Amen. Amen? Glory to God. Glory to Christ Jesus. Okay, pangatlo po mga kapatid ko, ang sabi pa niya rito, his message was a challenge to bear much fruit, mga kapatid ko, in keeping with repentance. Basahin nga po natin itong verse 8 to following. Ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi, at huwag ninyong ipangahas na kayo'y anak ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ay makalilikha ng mga tunay na anak ni Abraham mula sa mga batong ito. Ngayon pa'y nakaamba na ang palakol sa ugat ng punong kahoy, ang bawat punong kahoy na hindi mabuti, ang bunga ay puputulin at iahagis sa apoy. Biluhin ninyo, matindi ito. Puputulin na nga, iahagis pa sa apoy, panggato. Kayo po ba naranasan niyo po bang mamulot ng kahoy? Kami nung maliliit pa kami, bata pa lang kami, namumulot na kami ng kahoy. Hindi lang kahoy, pati yung ibang ng baka. Pinanggagatong namin yun para pagluto ng patupat. Ano yung patupat? Ha? Ano yun? Hindi niyo alam? Parang minatamis na bigas pero meron siyang bahay. Marunong din kaming gumawa noon, no? Yung meron siyang, ano yung nakalimutan ko na eh? Niyog yung dahon ng niyog, tapos ano yun, parang, Tubig ba? Tubig? Suman. niluluto yun sa Suman sa niyog, sa dahon ng niyog. Tapos, yun ay nakababat sa yung, hindi siya sukal, yung talagang, yung sugar, bago gawing sugar.
yung tubo, yung nasa ano po, nasa, ano tawag nito? Nasa gram. Yan. Hindi ko naman bakit. Ang tagal na ng panahon eh. Binibili namin yun ay talagang malalaking ano po, no? So, doon po dinuluto. Ang sarap noon. Tapos ibibit. Ha? Ano yung sinabi mo? Tupak, ano yan? Ano? Tupak, ano? Patupat. Tupak. Patupat. Wala pong tupak. Patupat. Ano yung patupak? Ano po yun? Ano po yun? Bigas na malagkit na bigas. Malagkit niya. Malagkit. Tapos ibababad mo yun sa yung ang tawag nito ay na sugar. Sugar. Pwede Mascobado. Yung di pa na-refine ha, di pa na-refine na sugar. Mascobado. Para mas kumado ba yung tawag doon? Yan. Yan ay lulutuin mula madaling araw hanggang, gabi pa lang magluluto na hanggang sa umaga. At ibabiyahin namin yun, sasama ko. Maglalakad kami ni nanay doon sa La Union. Tapos pag may pulis, takbo ang nanay, dala-dala ang patulan. Ha? Yung binao. Naranasan po namin yung talagang grabing hirap, no? Pero sa biyaya ng ating Panginoon, no? Dahil sa gawain, dahil sa mensahe ng Diyos, tinawag po kami sa gawain ito. At alam niyo po, ang biyaya ng Lord ay nagkaroon ng kapanatagan ng buhay. Amen. Dati magulo ang aming tahanan, magulo, no, nag-aaway-away, no? Ang tatay ko, ang lulu ko, nagsisigawan, etc. No? Walang kapayapaan. Ang magulang ko ay napaka-malupit kung sa malupit. Pero alam niyo po, nung sila'y binago ng Panginoon, tinawag din ni Yahweh Shaddai. At ngayon, talagang totally na silang tinawag ni El Shaddai. Amen? Alam niyo po, ang isang pinagpapasalamat ko doon, ang tatay ko, nabago siya, no? Dati talagang sigarilyo, alak, no? Palamura. Ang nanay ko ganun din. Pag dumating yan, gagaling pagtitinda, at wala pa kami na trabaho, nagsisiliparan ang kawali kardero sa aming loob ng bahay. Pero nung sila'y binago ng Panginoon, sila ay nakaranas ng mensahe ng Diyos, nagkaroon ng bunga. At ito, ang inyong lingkod, ang naging bunga ng aking nanay dahil sa kanyang paglilingkod. Kaya isang mensahe lang ang lagi ko naalala sa sinabi ng nanay ko. Alam mo, nung hindi na kita kayang kontrolin, nung hindi na kita kayang baguhin, isa lang ang sinigaw mo kay Lord. Lord, kunin mo na ang anak kong ito. Ang ina-expect ang nanay ko, dahil hindi niya na ako kaya, binibigay niya na ako kay Lord. Pinapakuha niya na ako kay Lord. Yun pala, ni-reveal sa kanya ni Lord. Yung kanya palang sinigaw, tinugon ng Panginoon. Kinuha nga ako ni Lord para maglingkod sa Kanya. Amen. Maaaring ganun din po kayo. Maaaring hindi nyo lang naalala, pero maaaring sinigaw pa rin ng nanay, tatay mo, na, Lord, hindi ko na kaya itong anak ko ito, Lord. Sa'yo ko na siya binibigay. Dininig sila ng Panginoon. Maaaring, magisibado po siguro yung kanyang buhay, no? Pero, bunga tayo ng mga pagsisikap, panalangin nila, nagkaroon ng bunga. Amen. Amen? Amen. Ha? At yung bunga na yun, huwag kang papayag na maalis. Dahil, no, sabi nila, pag hindi namunga, yung sangang iyan, puputulin at susunugin. Ha? Ito ba yung mabigat na sinabi ng Diyos sa pamagitan ni John the Baptist, no? Dahil ang mga Hudyo, pinagmamalaki nila na sila'y lahi ni Abraham. Pero ang sabi niya, makalilikha ang Diyos ng tunay na lahi ni Abraham mula sa patong ito. Maaaring ikaw dati kang bato. Ano ka? Batukan. Amen? Bato ang ating puso. Bato ang ating paniniwala. Wala tayong
inaakasan, wala tayong kinatatakutan. Pero nung narinig mo ang mensahe ng Diyos, ngayon hindi ka na bato. Amen? Amen. Sister Maria, natatawa na yun. Ngayon, malambot ka na. Malambot na yung puso natin. Dati hindi ka, kahit anong mangyari, magpalikay ang aking mga paa. Hindi ko mapapatawad yung taong iyan na nanakit sa kaluluwa ko. Pero nung narinig mo ang mensahe ng Diyos, nagbunga ng pagpapatawad at pagtanggap. Amen. Amen? Hallelujah. So yes po, mga kapatid ko, so sa gabing ito, dahil ang ating oras ay nagbabadyar na naman, mga kapatid. Ha? Ang sabi niya po rito sa ating pong binasa, no? There had to be evidence of a changed mind and a changed life, mga kapatid ko. So tingnan niyo po ha, kapag talaga nagkaroon ng fruitful, o pag nagkaroon talaga ng bunga ang ating pong pagsisisi, pagtanggap sa mensahe ng Diyos, magkakaroon talaga ng tinatawag po ng pagbabago ng isip at pagbabago ng ating pong, yung ating way of life. Amen? Dati, ang dami nating pamahiin. You know, ang dami nating mga sabi-sabi. Uy! Ano? Huwag kang mag-alis ng gabi. Lalabas ang malas, ay lalabas ang swerte. Tama? Ano pa yung mga ano po natin? Pag may patay, huwag daw maliligo. Dahil baka may susunod. Marami pa tayo mga pamahiin. Siguro maging hanggang ngayon, marami pa rin. Pero nung narinig mo ang mensahe ng Diyos, nagkaroon ng pagbabago ang lahat yung isip mo. Dati, naniniwala ka sa mga pamahiin. Naniniwala ka sa mga duwende. Naniniwala ka sa mga inkanto. Dati doon ka naniniwala. Tama? Parang ako nung bata ako, paniniwala ko may duwende. Nandun ako sa puno ng akasya malaki, may butas. Sabi ko, kailan lalabas yung duwende dito? Ganun yung paniniwala ko, naniniwala ko sa mga white lady. Meron naman sa Meron ba? Oh, white na kayo. Oh, white lady. Pero hindi na tayo doon naniniwala. Ang pinaniniwalaan na natin si Kristo. Dati naniniwala tayo sa tikbalang. Sa kapre. Diba? Sabihin natin totoo, nandyan sila. Pero hindi na sila yung sentro ng ating pananampalataya na kinatatakutan pa natin. Ay, huwag kang lalabas niyan, anak, makikita mo si ganyan. Pero ngayon, iba na. Ako din po, nung wala pa sa matatakotin din po ako. Matatakot lang pag sa mga madidilim na lugar. Nako, nanginginig na ako. Dahil ang iniisip ko, baka may masalubong akong multo. Pero, nung nagkaroon na ng pagbabago ang isip at ang way of life ngayon, iba na ang pinaniniwalaan natin. Ang dapat nating sentro ng ating paniniwala at pananampalataya ay si Kristo lamang. Amen. At kapag si Kristo ang naging sentro ng ating buhay, kapatid ko, wala nang magagawa ang anumang masasamang espiritu sa buhay mo. Amen. Hindi ka na nila kayang galawin o alipinin dahil nasa iyo na ang bunga ng banal na espiritu. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, kapatid. Kapatid. Kaya mula ngayon, Walang alisin mo na ang mga maling mali. paniniwala. Paniniwala. Baguhin mo na Baguhin mo na ang mali ang mali pag-iisip mo. pag-iisip mo. Amen? Amen.
Dapat ang maging sentro na ngayon ay ang salita ng ating Panginoon. Amen? So dito po, God's message hasn't changed the Old Testament to New Testament. Tingnan niyo po ha, people will be judged for their unproductive lives. No? Dito po, pinapakita dito na ang bunga na tinutukoy po dito mga kapatid ko ay inaasahan ng Diyos na mag-produce ng bunga. Amen? Amen. At ano yung bunga na iyon, kapatid ko? Yung tinatawag po na salita ng Diyos. Maging active, maging aktibo sa paglilingkod. Ano pa? Lagi pong ibinabahagi yung kanila ating faith kayo. Share your faith. Amen? Amen. Huwag mo sabihin, yun ang paniniwala nila. Ito lang paniniwala ko. Ayaw ko itong ibahagi. Bahala kayo dyan. Pero kapatid, as a Christian, dapat i-share mo yung faith mo. Maniwala man sila o hindi, at least pinahatid mo sa kanila kung ano yung pananampalataya. Kaya yung mga Kristiyano pinapatay dahil sa kanilang pananampalataya, naniniwala ako na sila'y sa langit mapupunta. Amen. Amen? Dahil sa kanilang pananampalataya. Hindi nila kinatakutan ang kamatayan para lang sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Kung nabalitaan ninyo yung Damascus, no? Na sinunog, pinatay ang mga Kristiyano. No? Sinunog pa yung simbahan. Habang sila'y kasalukuyang sumasamba sa Diyos. Kaya dito po sa Israel, mapalad pa rin tayo. Samantalang sa ibang bansa, pinapasok sila at pinapatay na lang na parang ano. Pero tandaan natin, anumang mangyari sa buhay natin, at least ibinahagi mo ang iyong pananampalataya. Amen? Kaya Amen. sabi ni Paul, kung sa mamatay, sa mabuhay, kay Kristo. Amen? Amen. Kaya habang buhay, maglingkod. At kung tayo kunin na ng Panginoon, salamat dahil tapos na ang ating misyon. Pero hanggat hindi ka pa kinukuha ni Lord, magpatuloy tayo sa ating paglilingkod. Dahil ikaw yung buhay na mensahe ng Diyos para sa mga taong hindi pa tunay na naniniwala sa Diyos. Amen. Yung patutuo mo, yung pagbabago natin, yung way ng iyong pamumuhay, ang buhay na saksi na tunay na buhay ang Diyos. Amen? Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos. Kaya sa oras na ito, inayihan po kayo na magsitayo. Habang tayo po'y tumatayo, mga kapatid ko, itaas ninyo ang inyong pong mga kamay at habang nakataas, iyuko natin ang ating pong mga ulo sa mga sandaling ito. Damihin natin ang mensahe ng Panginoon. Namnamin natin ang mga mensahe ng Diyos na inihatid niya sa atin sa oras na ito. Ito yung oras na inilaan niya upang ating pong sariwain ang mga salita ng Panginoon. Kaya kapatid, kung meron po tayong mga pagkukulang, pagkakamali pa, o pagkakasala sa Diyos, ito yung oras na isuko natin sa Panginoon. Sabihin natin sa Kanya na baguhin niya ang ating puso. Hingiin natin na baguhin niya ang ating mga maling paniniwala. Baguhin niya ang ating pong isipan na napapahamak dahil sa ating mga pansariling kagustuhan. Yes, kapatid, sa oras na ito, lumapit ka sa Panginoon. Panalangin, sabihin natin sa Kanya, Amang Yahweh, narito po muli ang aking buhay. Ito po, Aking isinusuko aking isinusuko at aking pinagsisisihan at aking pinagsisihan ang lahat kong mga nagawang kamalian. ang lahat kong nagawang kamalian. Linisin niyo po Linisin niyo po ang aking espiritu. ang aking espiritu. Baguhin ang aking
puso, Baguhin ang aking baguhin puso. ang aking isipan. Baguhin ang aking isipan. At simula ngayon, At simula ngayon, pinapahayag ko, pinapahayag ko, ikaw lamang ikaw ang lamang Kristo ang Kristo na maghahari na sa maghahari buhay ko. sa buhay ko. Iligtas niyo po ako Iligtas niyo po ako sa lahat sa lahat ng ng kaguluhan, kaguluhan, sa lahat sa lahat ng uri ng ng uri kasamaan. ng kasamaan. Sakupin mo po ako. Sakupin niyo po ako, Panginoong Hesus. Pagharian mo po ako Pagharian niyo po ng ako iyong banal ng iyong banal na Espiritu. na Espiritu. At isulat ninyo At isulat ang ninyo aking pangalan ang aking sa pangalan aklat sa ng aklat buhay. ng buhay. Amen. Amen. O Diyos, maraming salamat at pagpalain niyo po lahat na nahatiran ng iyong mga salita sa gabi ito. Mula sa aking pong mga kapwa preacher, Lord, na nandito si Brother Bong, ang kanyang buong sambahayan, ang mga council, Panginoon, na nandito, Sister Marie, Sister Lynn, Sister Marvin, Panginoon, at ang lahat ng iyong mga core group, mula sa coordinator, si Sister Estelita, Sister Rosita, Sister Lee, at sa lahat ng mga mang-aawit niyo po, Panginoon, na ginagamit mo rin sa larangan ng pagsamba. I-bless mo po lahat ng mga nasa service ministry, nasa liturgical ministry, at ang lahat ng mga members, Panginoon. Continue to unite us, Lord. Unite us in one spirit, in one body. Punuin mo kami lagi, O Diyos, ng iyong pag-ibig. Nadalangin din namin ang aming mga kapatid na hindi po nakakadalo at mga dahilan po nila, O Diyos. Abutin sila ng iyong biyaya. Abutin sila ng iyong pagpapala. At ang aking mga kapatid na naabot, O Diyos, na kinig sa pamamagitan ng kanilang mga cellphone, O Diyos, pamamagitan ng FB Live, patuloy mo pong paghimalaan ang kanilang mga buhay. Sila na nasa banig ng karamdaman ay iyong pagalingin. Amen. In the name of Jesus. Lahat na baon sa utang, lahat na may mga karamdamang cancer, high blood diabetes, karamdaman sa buto, karamdaman sa dugo, in the name of Jesus, right now, I command you to depart in this body in the name of Jesus. Amen. You, Satan, you are defeated 2,000 years ago. Kaya lumayas ka, lahat na itinatanim mo sa aming isipan, sa aming katawan, in the name of Jesus, ay aming itong winawasak in the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. And Father God, we claim 100-folds of victory, healing, and deliverance be upon us. Lord, tinanggap namin ngayon ang pagpapala. Tinanggap namin ang pagpapatawad. Tinanggap na namin, Lord, yan ang pagpapalaya mula sa lahat ng kadiliman. In the name of Jesus. And Lord, pagpalain niyo po ang simbahan ito. Patuloy niyo pong panahan ang iyong kabanalan. Patuloy niyo pong pagharian, O Diyos ng kaayusan. I-bless mo po, Lord, lahat ng kaparihan sa pangunguna po ni Father Ato, maging ang aming po spiritual director, si Father Carlos, at lahat ng kaparihan, lahat ng mga madre, lahat na naglilingkod sa simbahan. Lord, abutin mo rin po ang aming mga tahanan, ang aming pong mga mahal sa buhay, ang bawat membro ng aming tahanan, maging ang aming mga trabaho, ang aming mga employer, O Diyos, na ginagamit mong pagpapala para sa amin. At Yahweh, isinasama din namin sa inyo na lalapit na anibersaryo ng Haifa Prayer Group. Patuloy niyo po, Lord, na paghimalaan, patuloy niyo pong i-provide lahat ng kanilang mga pangangailangan financially, materially, and spiritually. Dalangin din namin ang lalaki, tinalaga mo upang maghatid ng iyong mabuting balita. Lord, gamitin niyo po ang iyong lingkod na ito. Naniniwala kami, Lord, na meron kang gagawin na himalangan at kababalaghan sa araw na iyon. At Yahweh, muli, pagpalain mo rin po ang aming pong pag-uwi sa aming mga tahanan. Kami makarating na ligtas at maayos, walang anumang sagabal, walang anumang kaberya. At i-bless mo po lahat, Lord God, lahat ng kanilang mga daladala, mula sa kanilang mga bag, wallet, panyulito, langis, at ganoon din po ang kanilang mga prayer request. Lahat ng ito, O Diyos, ay daluyan ng iyong tanda, himalag, kapabalaghan. At naman ang kanilang mga sinulat,
iyo pong pagpalain. Amen. Iyong dinggin at ipagkaloob sa takdang panahon. Amen. Yahweh, balutin mo po ng kabanal-banalang dugo ang bawat isang narito ngayon. In the name of Jesus. And we put on the full armor from you, Lord God, the helmet of salvation, the breastplate of righteousness, the buckle of truth, the shoes of peace, the shield of faith, and the sword of the Spirit, Lord, which is your word. And we bring back all praises and glory through your Son, Jesus Christ, who reigns forever and ever. Say Amen. 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 Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. God bless us all. Palakpakan po natin ang ating Yahweh El Shaddai.